Ngayong araw, ngayon ay pag-uusapan at babalikan natin kung ano nga ba ang Performance Management System o PMS. Para sa araw na ito, pag-uusapan natin yung tatlong mahalagang bagay na dapat nating mapag-usapan para mas maintindihan natin kung ano at para saan ba ang PMS. Una, Performance Management System o PMS. Pag-uusapan natin dito ang kahulugan ng PMS kung para saan ba ito at bakit ito mahalagang maintindihan ng bawat empleyado. Pangalawa, Performance Evaluation Forms. Dito naman, malalaman ninyo ang iba't ibang bahagi ng evaluation forms at kung papaano ito sagutan ng tama. Pangatlo, Timeline and Calendar. Dito makikita ang pagkasunod-sunod ng proseso kapag evaluation period na. Dahil meron tayong tatlong layunin o objectives na dapat matutunan. Una, makapag-prepare tayo sa performance evaluation. At ang pangalawa, maipaliwanag ang nilalaman ng ating performance evaluation form at paano ito sagutan ng tama. Panghuli, maintindihan at maituro ang target timeline natin for PMS submission sa ibang empleyado. Halika na talakayin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng performance management system. Ang PMS ay ginagamit ng mga kumpanya upang masukat at mamonitor ang performance ng mga empleyado habang sinisigurado kung yung ginagawa ng bawat empleyado ay tugma sa layunin ng organisasyon tungo sa pag-achieve ng ultimate goal ng kumpanya. Samahan niyo ako at alamin natin kung ano nga ba ang itong ultimate goal ng isang kumpanya. Ano nga ba ang goal o vision ni Megawide? Ang vision ni Megawide is we will become a first world Philippines. Lahat ng ginagawa natin ngayon, lahat yan ay para sa goal na ito. Bilang isang empleyado, kailangan nating maintindihan na kahit magkakaiba tayo ng trabaho, lahat ng ito ay ginagawa natin para sa isang goal, para sa isang vision, at yun ay maging first world Philippines. Ngayon na naintindihan natin kung ano ba yung common goal o layunin, pag-usapan naman natin kung bakit natin ginagawa ang PMS. Bakit ba natin kailangan pag-aralan ang PMS? Gaano ba ito kaimportante? Meron tayong tatlong dahilan bakit natin siya ginagawa. Una, ito ay responsibilidad ng isang leader. Pangalawa, ito ay ginagamit upang patuloy pa tayong maging maunlad. At ang pangatlo, ito ay ginagamit bilang isang pamamaraan ng komunikasyon. PMS bilang responsibilidad ng isang leader. Ang mga leader ay nagsisilbing muka ng isang management. Kumbaga sa gera, sila yung mga sundalong nasa frontline dahil sila yung tanungan ng mga tao. Kaya mahalaga na maintindihan nila ang PMS para tamang impormasyon ang maibagi nila sa iba. Kasabay nito, hindi tayo magkakaroon ng maayos na performance management system kung wala ang mga leader natin na titingin at magbabantay sa araw-araw ng mga nangyayari sa trabaho natin. Talakayin natin ngayon ang POCL o ang Plan, Organize, Control at Lead. Itong apat na ito ang responsibilidad ng isang leader. Una, plan. Ang pagpaplano ay parang pagkakaroon ng isang malinaw na larawan o instruction ng mga kailangang gawin. Kapag walang pagpaplano, malaki ang posibilidad na ang isang project ay mag-fail. Kagaya ng mga mataas na building sa mundo, na bago iyon maitayo, maraming pagpaplano ang ginawa. May kasabihan nga tayo na if you fail to plan, then you are planning to fail. 2 is organize. Bilang isang leader, mula sa pag-set ng objectives sa plano, kailangan alam mo kung paano i-distribute sa team members mo yung mga tasks na kailangan ninyong gawin. Siyempre, based yan sa function ng mga tao mo. Kailangan mo ring maging organized sa pag-check ng individual objective ng mga member mo para maiwasan ang pagkadoble-doble ng gawain. Number 3 is control. Bilang leader, kailangan mong siguraduhin na ang empleyado mo o members mo ay on track. Meaning, nangagawa nila yung dapat nilang gawin base sa kanilang KPIs. At kapag nakita mo na hindi na sila on track, kailangan mo silang gabayan at tulungan. Hindi yung pwedeng hayaan mo lang sila mag-fail. Kasi kapag nag-fail sila, nag-fail ka rin as a leader. And remember, team kayo na mayroon isang goal. And lastly, leading. Isa sa responsibilidad ng isang leader ay dapat marunong kang mag-motivate ng team member o empleyado na nahihirapan. At syempre, dapat marunong kang magturo at mag-mentor para sila ay mag-grow. Araw-araw mong nakikita at nakakailibilo yung mga team members mo, kaya dapat alam mo kung saan sila nahihirapan at kung saan sila magaling. Doon mo ngayon ibabase kung paano mo sila ma-motivate at manuturuan pang mag-develop. Hindi lang sa pagiging profesional,
pati na rin sa personal na paglago. Dahil bilang isang leader, kailangan mo magkaroon ng kakayahan makapag-impluwensya sa mga tauhan mo at magkaroon ng magandang impact sa buhay nila. Para kung ano man yung ipakita mo sa kanila, yun din ang kanilang gagayahin. Ang PMS ay isang pamamaraan sa isang organisasyon upang patuloy na ma-develop at umunlad. Upang lumago ang isang kumpanya, kailangan nito ng pagbabago for the better. Kailangan matutong makasabay sa kung ano ba ang sikat at in-demand ngayon sa market at umisip ng mga bagong pamamaraan para hindi tayo mapag-iwanan. Ang magandang halimbawa nito ay ang Facebook app. Mapapansin natin, di ba, na madalas itong mag-update. Bakit? Dahil kahit sila ang pinakasikat na website o app, gustong panatilihin ng Facebook ang kanilang reputasyon na kaya nilang makapagbigay ng bagong serbisyo o features para sa mga gumagamit dito. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, gagamitin nyo pa rin ba ang Facebook sa ngayon kung hindi na ito nag-update at nanatili na lang sa unang version? Siyempre hindi na, di ba? Ganun kalaki ang impact ng pagbabago at pag-improve sa isang negosyo, kumpanya o organisasyon. At para magawa yun, malaki ang kontribusyon ng PMS. Sa pamamagitan ng PMS, malalaman at makikita natin kung ano ba ang mas priority o dapat unahin. Ano nga ba ang kinakailangan ng improvement para makasabay sa kompetisyon at hindi mapag-iwanan. Pero syempre, hindi yun magagawa ng kumpanya lamang kung hindi magsisimula ang improvement sa mga empleyado nito. Dahil makakamit lamang ng isang kumpanya o organisasyon ang goal o layunin nito kung ang bawat department, team at individual na empleyado ay nahit ang kanilang mga targets. Ang tagumpay ng isang kumpanya ay nagmumula sa tagumpay ng bawat isang empleyado na nakamit ang kanilang goal o target. Para sa panghuling rason kung bakit natin ginagawa ang PMS. PMS bilang isang pamamaraan ng komunikasyon. Dahil nga cycle ang PMS, it is an ongoing process. Ibig sabihin, kailangan na regular na nakikipag-usap ka sa team members mo o empleyado mo. Kailangan mo silang i-guide kung paano nila ma-achieve yung mga targets na nasa plano. At syempre, kung ano ang dapat unahin o i-prioritize, lalo na kapag madaming trabaho o tasks. Dapat aware sila sa kanilang mga gagawin. Ano yung mga sukatan nila para ma-determine if successful ba or failed ba sila sa kanilang task. Kamusta ba yung performance nila? Maayos ba nilang ginagawa? Kung hindi, bilang leader, dapat mayroon kang gawin paano yun may improve. Ang PMS natin, nagaganap 2 beses lang sa isang taon. Pero hindi ibig sabihin nun, 2 beses ka lang makikipag-usap sa mga tao mo. Hindi dapat magkaagulatan sa performance evaluation na hindi pala na-hit o na-achieve ng tao mo yung targets niya. Kailangan mo yun i-check at bantayan bilang isang leader na nagagawa ba nila ng maayos ang trabaho nila or ang target goals nila. Turuan at tulungan mo sila kung kinakailangan talaga nila mag-improve. Ano ba ang balik nito sa akin kung ma-achieve ko yung target ko? Bawat empleyado ay dapat mayroong sense of purpose. Dapat na-feel nila na may value o mahalaga yung ginagawa nila. And when I say value, hindi lang pera yan. Dahil may mga empleyado na ang goal nila o ang nakakapag-motivate sa kanila ay ang career growth. So malalaman mo lang iyan kapag regular kang nakikipag-usap sa mga empleyado mo. Okay, kagaya nga ng sabi ko kanina, ang PMS ay isang ongoing o tuloy-tuloy na proseso at dito sa PCS, mayroon tayong 3 phases sa PMS cycle. Una na dito is yung planning. Dito sa planning phase, siniset yung targets ng bawat business unit, bawat department, sub-departments at dito din siniset yung KPIs per employee. Next is monitoring phase. Isa sa rason kung bakit ginagawa yung weekly meetings ay para ma-check kung on track pa ba yung performance natin. Kung hindi, dito din sa phase na ito, dapat ginagawa yung mga improvements and adjustments na kailangan para makahabol sa targets natin. At ang panghuli naman ay ang evaluation phase. Dito na tinitignan if yung naset ba na targets nung nagpaplano pa lang ay kung na-achieve ba or hindi. Now, going to performance evaluation forms. Meron tayong types and parts. So magsimula muna tayo sa types. Meron tayong 3 klase ng performance evaluation forms. Number 1, team leader and people manager. Number 2, individual contributor. Number 3, workers. Ang team leader people manager na form
ay gagamitin ng mga empleyado na may hawak ng mga tao katulad ng mga manager, bisor, foreman at leadman. Ang individual contributor naman ay mga empleyado na nakabase sa office na walang hawak na tao. Ang workers form naman ay exclusively for our skilled employees use only. Going to the parts, meron 4 na parte ang performance evaluation form. Part 1 is individual objectives. Part 2 is non-technical competencies. Part 3 is IDP and summary. Part 4 is training effectiveness. Mamaya, tatalakayin natin isa-isa kung ano-ano ba ang nilalaman ng bawat parte na ito. Para makita at malaman natin ang pagkakaiba ng bawat evaluation forms, tayo ay mag-focus lamang sa screen. Basically, yung 3 forms natin ay pare-parehas lamang ng 3 parts. Ang difference lang nila is yung part 2, yung mga non-technical competencies. Kapag team leader and people manager ka, ang non-technical competencies mo ay nasa ilalim ng management and leadership since may mga tao kang hawak. Ngayon, kung ikaw naman ay individual contributor, yung mga competency mo ay nasa ilalim ng professional at personal competency. Ang form para sa mga workers ay malaki ang pagkakaiba. Meron itong 3 parts, part 1, 3 at 4, pero wala itong part 2. Dito sa first part or first sheet ng evaluation form ninyo makikita yung inyong mga KPIs. Itong mga KPIs na to are the quantifiable metrics to check if reliable ba yung performance natin or not. Ibig sabihin, nandito dapat yung objectives at nanusukat gamit ang numero. Halimbawa, gusto mo pumayat. Imposible na malaman mo kung pumayat ka ba or hindi if hindi ka magtitimbang. Kailangan mong i-monitor yung timbang mo para nasabing pumayat ka nga. Kapag hindi mo malalaman kung na-achieve mo ba ang pagpayat o hindi. Next key targets lang ang KPI. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa job description ninyo ay dapat nasa KPI ninyo. Yung mga nakakapag-contribute lang sa overall objective ng company ang dapat na ilagay dito. Last, ito ay responsibilidad ng bawat isa. Parehong immediate superior at empleyado ang dapat na mag-agree sa pagsiset ng objectives. Dahil ulitin ko, ang objective o layunin ng isang empleyado ay dapat connected sa objective ng immediate superior, and since si employee ang gagawa ng mga objective na nakaset, dapat nakikipag-usap siya kung kaya ba o hindi yung mga targets na binigay sa kanya. Kasi kung hindi, kailangan may ipaliwanag ng empleyado bakit hindi niya kayang ma-achieve yung objective na nakaset. Ito yung sample ng accomplished part 1 for team leader and individual contributor. Sa first column, dyan nakalagay yung objectives ninyo na connected sa sub-department or departmental objectives. Next naman sa KPI column, dyan ninyo ilalagay yung quantifiable measures or ratings. Ano yung number na dapat mong ma-hit to get a rating of 5, 4, 3, 2, or 1? Ngayon, sa pag-set ng targets or para masabi natin na reliable ang performance ng isang empleyado o hindi, dapat ang rating niya ay 3. So, ang nilalagay nating number sa rating ay 3. Yun ang expected na maibigay ng empleyado para makapag-contribute sa overall goal. Next, the weight. Dito kung mapapansin ninyo, hindi lahat ng objective ay magkakapareho ng halaga. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi sila importante. Ang ibig sabihin lang nito, kapag mas mabigat ang weight, mas malaki yung contribution nito sa pag-achieve ng overall goal. Para sa accomplishment part, dito kayo pwedeng magbigay ng justifications o paliwanag nyo sa rating ninyo. Bakit nyo na-achieve o bakit hindi nyo na-achieve yung target nyo. Para sa workers' objectives, ito yung itsura ng part 1 individual objectives. Fix ang mga objectives nila into 5. Safety, attendance, policy compliance, skills, and housekeeping. Now, sa pag-accomplish ng form, responsibilidad ng HR na magbigay ng data except sa skills. Ang data para sa skills ay manggagaling sa immediate superior ni employee. Ito yung ating mga leadman at foreman. So dapat sa mga leadman or foreman, meron tayong basehan sa pag-grade o pagbigay ng rating natin sa kanila. Part 2, non-technical competencies. So kung part 1 is based on numbers, part 2 of the performance evaluation form is based on situations. Ang basis ng ating rating system dito ay depende sa impact ng mga actions natin for a certain incident. Kung ikaw ay isang individual contributor or wala kang direct reports, ito ang mga non-technical competencies mo.
Number 1 is ginagawa ang tama or mga dapat mong gawin sa tamang paraan at hindi kinakailangan tutukan. Number 2 is pagkikipagtrabaho at pakikipag-ugnayan sa iba. Number 3 is pagiging mapanuri at nagbibigay ng mga practical na solution sa mga problemang kinakaharap sa trabaho. Kung ikaw isang team leader naman, ito ang mga non-technical competencies mo. Number 1, gumawa at nagbigay ng maliw na mga tagubilin sa mga team members mo. Number 2, pagmamahala sa grupo. Regular na monitor at tinatrack ang mga kinakailangang gawin base sa tinakdang metrics. Number 3, pagiging mapanuri at paglutas ng mga suliranin. Number 4, pamumuno sa grupo. Naglalaan ng oras upang makilala ang bawat miyembro at inilalagay sila sa posisyon na angkop sa kanilang potensyal. And number 5, pakikipagtrabaho at pakikipag-ugnayan sa iba. At syempre, di mawawala yung 6 core values natin. Integrity, malasakit, teamwork, community, excellence, and innovation. Na nakaangkla na sa ating sigla culture ang mga behaviors na ito. Halimbawa, sa integrity ay ang mga sumusunod. Handang aminin ang pagkakamali at pagkukulang. Hindi pinagsasawalang bahala ang mga maling gawain, simple man o hindi. Paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Pag-report ng mga tamang impormasyon. Pagtupad sa mga ipinangako. Pag-hire sa mga tao bahil sa kanilang kakayahan at tamang qualifications, mapagkakatiwalaan sa mga confidential na impormasyon, at nagpapakita ng kompleto at tamang mga impormasyon. Tandaan na simula sa non-technical competencies hanggang sa 6 core values na dapat lahat ng item ay may kaukulang critical incident na nakalagay. Kung sakaling walang critical incident na mailagay, maaari lamang na maglagay ng NA sa part na iyon. This is our CSR program. In the non-tech competencies, sa community na part, para makakuha ka ng 5 rating, dapat nakakapag-participate ka on more than 2 CSR activities. If you have attended 2 activities, you will get a 4. If 1, you will get a 3. If wala ka talagang na-attendan kahit anumang CSR activity, then you will get a rating of 2. Okay, so para madali sa inyo ang pagsulat ng critical incident, meron tayong format. Ang critical incident should have 4 components. The date, critical incident for the challenge, solution, and impact on others. Sa date, hindi naman necessary to include the exact date. Kahit month and year lang, but if tandaan nyo yung exact, then better. Bakit kailangan ilagay ito? Since we have 2 evaluations every year, ang coverage lang ng critical incidents na ilalagay nyo should be within months covered of that performance evaluation. Next critical incident, anong definition natin again ng critical incidents? These are the challenges that you encountered sa labas ng usual duties and responsibilities mo. Now, for the solution, dito mo ilalagay yung ginawa mo to address the challenges na inilagay mo sa critical incident. Then, impact. Critical incidents should have an impact kasi dito mo ibabase yung rating mo. Yung gravity ng impact na ginawa mo on your work or on your colleagues. Individual Development Plan. Ito yung pamamaraan na ginagamit natin para mas ma-develop ang kasalukuyang performance and productivity ng empleyado. Initiated siya ng employee. Ibig sabihin, si employee ang maglalagay ng areas for improvement niya o yung mga gusto niya pang improve para sa sarili nila. Pero, responsibilidad pa rin ni immediate superior na i-check kung yung mga inilagay ni employee is relevant o konektado sa goal ng team at makakatulong sa career growth ng empleyado. Meron tayong 6 tips na kailangan ninyong tingnan kapag ikaw ay gagawa ng sarili mong individual development plan. Number 1, be realistic. Huwag tayong maglalagay ng mga areas for improvement na hindi naman achievable. Number 2, define timeline. Yung ilalagay ninyong timeline ay dapat napasok sa 6 months duration ng susunod na PMS cycle. So kung nasa second half tayo, yung timeline mo para sa individual development plan mo ay January to June ng susunod na taon. Number 3, be specific. Alamin mo kung anong area ang gusto mong i-develop. Technical competency ba? Which includes yung functional skills mo or non-tech competencies, which is the soft or behavioral skills. Number 4, track and measure outcomes. Kaya tayo naglalagay ng IDP or Individual Development Plan is to add value and impact sa trabaho. So dapat ito din ay natatrack natin at namamonitor. Number 5 is seek feedback.
Katulad ng sinabi ko kanina, ang immediate superior ay responsible din sa IDP ng kanyang mga tao dahil kailangan niyang i-check dun sa IDP kung ano yung mga kailangang i-priority sa hindi. And last is align. So kung gusto mo matutong magluto, wag nating ilalagay yun dito sa IDP ninyo kasi it will not contribute to the overall goal of the organization. Sa individual development plan, kailangan maglagay ka din ng action plan. At sa paggawa ng action plan na ito yung susundan nating design. Base sa design na to, 10% ng pagkatuto ng isang tao ay galing sa formal learning or study. Ito yung mga trainings, webinars, or certifications na inattendan natin. 20% naman dito ay galing sa social learning or socialize. Coming from the term socialize, merong ibang taong involved. Kasama dito yung coaching, one-on-one mentoring with your boss, and other collaboration platforms. 70% of this ng pagkatuto ng isang tao ay galing sa experiential learning or sa actual application na ang natutunan ng isang empleyado. So andyan na yung mga project na initiatives ng employees, job rotations, and shadowing at iba pa. Para sa team leader and individual contributor, ito ang itsura ng third part ng performance evaluation. Sa first column, dito mo ilalagay yung areas of improvement mo. Based sa role ng isang empleyado, paano pa sila pwedeng mag-improve at makaangat sa susunod na level. Second column, action plan. Dito mo gagamitin yung 70, 20, 10 principle na tinalakay natin kanina. And the third column, responsibility. Dito ilalagay mo kung sino yung taong responsible sa action plan mo. Which is una, ikaw at yung ibang tao na makakatulong sa'yo at deliver your action plan. Last column, due date. Once again, ang ilalagay natin dito ay dapat pasok sa susunod na 6 na buwan. Para naman sa skilled workers form, ito ang itsura ng individual development plan nila. Halos parehas lang ng detalye pero mas simpleng format. Muli, ito ang sasagutan ng empleyado pero syempre, dapat may guidance ng superior. Ang mga tanong na ito ay, anong dagdag kakayahan or kaalaman ang gusto mong matutunan? Ano ang pwede kong gawin para ako ay matuto? Kailan ko dapat ito makumpleto? Best practice natin na ang ilalagay dito ng mga gustong matutunan ay kayang aralin sa loob na 6 na buwan. Para sa susunod na PMS cycle, pwede na itong dagdagan. Bakit nga ba mahalaga ang training effectiveness? Kailangan nating i-measure at i-check kung yung mga training na isinasagawa natin ay epektibo nga ba at kung ito nga ba ay makakatulong sa mga empleyado para ma-improve yung kanilang current performance. Kailangan maintindihan ng mga employees na nag-i-invest ang company sa kanila through training. That's why we expect something in return sa mga tao na tinitrain natin. Ito yung main reasons kung bakit hindi tayo dapat basta-basta nagpapa-enroll ng mga training programs. Dapat pinag-iisipan mo ng mabuti if that certain program will really help the employee or not. Going to our form, for team leader and individual contributor, dalawa ang sasagot sa part na ito. Ang empleyado at ang kanyang immediate superior. Sa unang dalawang column, ang empleyado ang sasagot. Sa unang column, ililista ng empleyado lahat ng training na inattendan niya for the past 6 months. Sa bawat training na inattendan, kailangan sagutin ng empleyado ang tanong na ito. Nagamit po ba ang kaalaman na natutunan mo sa training na dinaluhan? Kung oo, magbigay ng proyekto kung saan ito nagamit. At kung hindi naman, ano ang nagiging dahilan kung bakit hindi ito ina-apply sa trabaho? Mula dito, ang immediate superior naman ang sasagot sa dalawang items. Kailangan niyang magbigay ng komento sa isinagot ng empleyado kung ito ba ay naka-apply nga ba talaga sa trabaho o hindi. Pangalawa, kailangan magbigay ng rekomendasyon ang immediate superior sa empleyado kung paano nito matutupad yung inaasahan niyang resulta sa dinaluhang training. For the skilled workers, ang may responsibilidad na sumagot sa mga training effectiveness part ay ang mga immediate superiors or mga foreman. PMS Training Calendar and Timeline. So ito yung susundan nating proseso kapag PMS season na. Magsisimula tayo sa ganitong mga refresher trainings. After ng training, magsisimula na tayo sa rating. Dito na tayo mag-fill out o magsasagot ng mga performance evaluation forms. Ulitin natin na para sa mga skilled workers, kukunin kay HR ang mga detalye para sa Sheet 1 or individual objectives. After nito, kokolektahin ng bawat BU ang mga sagot o resulta ng ginagawang performance evaluation.
At once na ito ay na-finalize na at naaprobado na ng ating top management, ito ay ipepresenta na for final approval and release. Maraming salamat sa inyong pakikinig patungkol sa performance management system. Naway may natutunan kayong lahat.